Yan, 234 yung voltahe natin dito. Then, pag ini-off natin, yan. So, dapat, magsha-shutdown yung 220 na yan. Yun. Yun, oh. So, mawawala yung supply output niya papunta dun sa ating outdoor. So, ayan, oh. Wala na kayo makikita. Tinanggal na rin yung capacitor, eh. Then, hindi nila mapaandar. Ewan ko kung bakit. Ito, nasilip ko. Yung connection niya, wala kasi yung capacitor. Pagka-short yun sa capacitor. Yun, line. Medyo nalito siguro yung nag-technician nito. So, ito, connection ng capacitor. So, ang mali, yung isa. Dapat ito kasama doon sa capacitor. Ayan. Ang nangyari, doon yan nilagay. Okay. Good day mga katek. Meron ako ditong ginagawang couple. Actually, simpleng-simple lang sana to eh, no? Kasi ano lang to, yung non-inverter. Pero, kasi ko R32 na pala yung refrigerant na ginagamit nito. Kasi nakalagay R32 eh. Pero ano siya, basic aircon. Kaya, eto, madali lang sana. Kaya lang, siyempre, pagdating doon na yung mga electronic part na medyo nalilito yung mga technician na gumagawa. So, ito simple lang, tuturo ko sa inyo. Kasi ito, ang kukunin nyo lang dito, output supply. Kailangan lang AC. Pag ini-on nyo ito, maghintay kayo ng mga ilang minute, 1 minute to 3 minutes. Dapat meron kayong 220 na makukuha dito. Ayan, katulad yan. So, meron tayong resistance dito. Ay, resistance voltage. Meron tayo ng digital. Yan. Sa AC, dapat may supply kayo makukuha dito. Ayan. Yan, 234 yung voltahe natin dito. Then, pag ini-off natin, yan. So, dapat, magsha-shutdown yung 220 na yan. Yun. Yun, oh. So, mawawala yung supply output niya papunta dun sa ating outdoor. Ayan. So, i-check natin yung outdoor. So, okay yung indoor. Kaya, pagka ganito yung problema ng unit, kung mayroon ka supply na nakuha doon sa indoor, ibabato niya lang yan doon sa outdoor. So, kahit doon sa malalaking unit. Ayan, tingnan nyo ito. Ito diagram ko para mas madali. Okay. Gagawa tayo ng indoor. Ayan. So, ito yung indoor. So, doon sa indoor, meron siyang dalawang line. Neutral at saka line. So, yun yung ibabato niya to. Ayan. Outdoor. So, ganun lang yan. So, doon sa outdoor natin, ang linya niya, line and neutral din. Ayan. So, dapat magkakaroon lang ito na ibabato dito na 220 volts or kung ano yung voltahe na nakuha dito. Ito, ginagamit naman niya sa mga 1 HP to 2.5 HP o 2 HP. Ang relay niyan galing dito sa indoor. Pero, kung yung unit natin ay medyo malalaki na ang compressor or matataas na ang ampere, gumagamit na sila ng magnetic contactor. Tanggalin lang natin ito. Para lang ma-review nyo. Madali lang to. Ayan. So, magnetic contactor, itong supply naman ito, pupunta naman siya sa holding coil. Ayan. Holding coil ang tawag dito. Ayan. Gawin nating magnetic contactor ito. Ayan. Ito yung holding coil. Dito pupunta yung supply na 220. Tapos, ito naman, galing doon sa outdoor breaker natin or outdoor supply. Ayan, sabihin natin breaker. Neutral, tapos line. Then, ito yung papunta doon sa ating outdoor unit. Ayan, okay? Neutral and line. So, mangyayari dyan, papasok lang yung 220 doon.
magsuswitch yung magnetic contactor natin. Then, yun yung magiging supply ng ating outdoor unit. Okay? So, ang supply natin, ito yung mga malalaking unit na ito at mga 2.5 tonner na. So, ganyan, magnetic contactor, then yung supply doon. So, sa ganito, yung maliliit na unit, so, ang ginagamit niya, matawag dito, relay lang galing dito. Ayan, tanggalin natin. Papakita ko sa inyo yung loob nito. Okay. Bukas na to eh. So, ayan wala na kayo makikita. Tinanggal na rin yung capacitor eh. Then, di nila mapaandar. Ewan ko kung bakit. Ito, nasinilip ko. Yung connection niya, wala kasi yung capacitor. Pagka-short yun sa capacitor. Yun, line. Medyo nalito siguro yung nag-technician nito. So, ito, connection ng capacitor. So, ang mali, yung isa. Dapat ito kasama doon sa capacitor. Ayan. Ang nangyari, doon yan nilagay. Subukan natin kapitan ng capacitor. Ayan, so katulad nito. Eto, dito na yung nakakonect. Magkasama siya. Tapos, running, starting. Dito yan. So, ito, dual capacitor to eh. Then, ayan. So, ito, dito na rin to kasama. Dito sa running. O common. Ayan. Ito yung common. Common. Ayan. Magkakasama yan dito. Yun. Okay. So, ganyan lang connection yan. Hindi bumaon maliit yung dulo. Then, ito papunta na sa pan. Ito yung running. Ito starting. Tinignan nyo yung diagram yan dito. Teka, i-diagram natin. Ang importante dito yung compressor. Ayan. So, ang connection lang naman ng ating compressor is yung common. Sabihin natin dito running, dito starting. So, starting, ito yung nakakonect doon sa ating capacitor. Yan. Tapos yung common, ito na yung line ng ating 220 na papasok. Ayan, so ganun lang naman yung connection yan eh. Running, common, running, starting. Ayan, tapos ito yung capacitor. Ito yung compressor natin. Ayan. Okay. So, tama na yung connection nito. Ang naging problem na nakita namin dito. Balik tayo dito Hindi ko alam kung paano naging issue ito Ito. So, nakatanggal na kasi ang capacitor nito. Wala na siyang capacitor na dinala dito. Dapat yan, pag chinek nyo yan dito, or sinuplayan nyo, andar na dapat ang compressor. Ayan walang resistance. Ito. Yung line in neutral natin, dapat may resistance yan. Ayan open. So, ibig sabihin nito, malamang open ang compressor. Bunutin muna natin. So, tinesting ko na to Eto. Ayan may resistance yung tawag dito common at saka starting, pero yung teka, line, running, starting, ito yung running, wala. Ayan open sa kabila open din, pero yung common to starting starting meron, ang wala yung running, open yung compressor. Ayan, bubuksan ko lang to para makita natin yung loob
Ito yung compressor. Tanggalin natin para ma-check. Ito. Pinutin ko muna. Dito na natin titesterin. Okay. Yan. Tingnan ko lang yung ito yung starting, yung kulay red. Yan, hindi ko mabasa eh. And ito yung common. Then starting at saka running, ayun oh, open oh, yan oh. Open. Dito common at saka running, open siya. Yan. Wala. So, defective yung compressor natin. Walang remedy yan pagka ganyan. Mapera buksan and makaputol yung pinaka winding sa loob. Ayan. Pero sa mga ganyan, wala namang gumagawa na. Bihira na. Dati, nung medyo may kamaharan pa yung mga aircon, binibiak talaga namin to dati. Dito. Then, nire-remedyo pa. Eh ngayon, wala namang gumagawa na ng ganito. Bihira na. So, defective yung compressor natin. So, madali siyang i-check. Compare doon sa mga inverter unit. So, pagka i-check nyo ito, madali lang naman eh. So, sabi ko nga sa inyo, kukunin nyo lang yung supply na galing dito. Kailangan lang, may 220 kayo na ibabato doon sa outdoor. Katulad dito, gumamit siya relay type lang, galing lang dito, relay. So, dapat magkakaroon lang siya ng supply na 220 na papasok dito. Yan, kaya dalawang terminal lang siya eh. Ngayon, kung may 220 ka na dito, ibig sabihin, dapat andar ang compressor mo. Then, check mo lang yung wiring katulad niyan. Running, starting, common. Before nyo i-check, is dapat tama na yung pagkakabit nyo ng wiring. Then, kung hindi nyo makita yung 220 na walang pumapasok dito, pwede nyo naman siyang i-isolate muna. Supplyan nyo lang ng 220 dito. O, direkta nyo. Yung papaandarin nyo lang yung compressor para ma-check nyo kung good ang compressor. Pero katulad niya, nati-tester naman siya. Dito. So, pwede nyo rin na ma-check. Kung grounded kasi, huwag nyo lang gagawin. Siyempre, kung katulad niya, kumuha kayo dito, body at saka common is may grounded na kayong nakuha. From body, ito yung body. Ito yung common. Ayun, meron na siyang resistance. Ayun, ayun, nag-short na pala talaga sa body. So, malamang to sunog ang compressor. Sunog ang winding. Ayan. Oh. Shorted. Wala na talagang pag-asa pala yan. Ayun. So, ganun lang na makadali check to. So, hindi siya ganun kabigat na problema. Hindi katulad ng inverter. Pag okay ang indoor mo, may poproblemahin ka pang outdoor board bago mo mapaandar yung compressor. Ayan. So, ito, supply lang ang kailangan nyo na doon sa malalaking unit, kasi sabi ko sa inyo, gumagamit lang naman ng magnetic contactor yon. And ganun din. Isuswitch niya naman nun, galing indoor, ang isuswitch niya is yung magnetic contactor na papunta doon sa outdoor. Ayan. So, okay na tayo. Ayos na yan. So, basic nga lang kung tawagin natin yung unit. Kaya, parang simpleng gawin lang. Medyo nalilito lang yung iba kasi medyo nasanay doon sa diikot yung iba. So, ito kasi mga electronic type na medyo nalilito sila. So, ang kailangan lang supply, papunta ng indoor to outdoor. Supply ang sinusukat nyo. AC na 220. O supply na galing sa indoor to outdoor. Hindi katulad ng inverter na ang hinahanap natin. Hindi lang yung supply, meron pang communication line na tatakbo sa board papunta sa outdoor para umandar ang compressor. Ayan. So, ito wala na. Ayan na. Okay? Ayos.